Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Balita sa siya. Sir, Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad ka probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Isa mga biyan ka mainat nga hapon sa inyo nga tanan. Adlaw kita mga biyan sang Lunes, Mayo 4, to'y 2026. Nahauna kita mga biyan nga Lunes sa bulan sang Mayo. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal, subong nga first Monday of the month. Sa mga biyano ka or may mga makaupod kita nga mga bisita sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. I'm sure no familiar ini nga aton nga kaupod diri sa studio sang Radyo Pilipinas Iloilo. Bangod sila mga biyano ang aton nga partner every first Sunday of the month sa aton nga programa dirino nga ang Rehiyon Karon kada Domingo. And since mga abiyano kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, temporaryo no nga ang aton nga day off no is every weekend. So instead of first mga abiyano nga Sunday of the month, makaupo naton mga abiyano ang aton nga mga bisita gikan sa Transcend every first Monday of the month na. Pakilala ko mga binas sa mga kauturan naton ha nga ti first time no nakakita sang aton nga guest kag syempre makilala siya. Mga biyan kaupod naton ang aton nga co-host gikan sa Transcend, ang aton nga project coordinator sa Smoke Free Vape Free Western Visayas, si Sir Jeyos Ray Padilla. Sir Jeyos, welcome back sa kahanginan, no? Yes. Kaupo ng ating nga Transcend. No, do malawig-lawig man nga wala ako nagpakita diri no. Yes. Pero subong ari kita no, mayong hapon sa tanan, mayong hapon syudad sang Iloilo, mayong hapon probinsya sang Iloilo. No, Ayun. kag sa bugos nga Western Visayas nga nagapamati sa aton subong. Yes, abi siguro sang aton nga mga tagpalamati Sir Jeyes naguntat man ang aton nga kampanya no kontra pagpanigarilyo kag vape, pero kita ya mga biyano diri sa Radyo Pilipinas Iloilo kay upod syempre ang aton diri nga partner no ang Transcend. Wala kita Sir Jeyes nagauntat Wala. sa sini nga aton nga kampanya. Wala kita gauntat no, sige-sige ni kay ni isa naka advokasya Yes. no. Kumbaga nangin personal advocacy ko naman ini no ang tobacco control nga kinahanglan naton ikampanya ang mga malain nga epekto sang sigarilyo kag sang vape no. So amo nang talakayon naton subong nga adlaw in connection man sa aton nga
ginaselebrar nga Yes. sini nga bulan amo ang World No Tobacco Day. Yun. So sa aton dira nga mga kauturan nga naga panigarilyo pakagina Sir Jayos pakagto ako diri no sa aton sa opisina Mm. sa kilid samtalan dumi nakita ako nga pamatanon ng mga pamatanon nga nagakulintas sa gihapon sang Sang vape. So samtang mga abyano minakita kita or makakita kita sa mga nagapanigarilyo no especially sa pamatanon nga panigarilyo kag naga vape hindi kita maguntat Sir Jayos sa aton nga kampanya. Oo, hindi kita maguntat no kay tungod nga amo ni ang programa kag ang ginapakigbato sang aton nga mga especially ning mga health no sa aton Yes. nga sa aton nga Department of Health no hindi gid kita magkakapoy nga maikampanya ang mga malain nga epekto sang sigarilyo kag sang vape nga Yes. kung may makita man kita no hindi man perfect but there's change nga Yes. nakita naton nga at least na hagan-hagan ang sigarilyo kag ang vape diri especially diri sa syudad. Yes, correct ina Sir Jace no kag kudos sa aton no nga mga local government units no diri sa Yes. Western Visayas nga ti kumbaga apart no from passing an ordinance sa ilaya nga mga sangguniang panlungsod o sa ila nga sangguniang panlalawigan or sa ila man no nga kada munisipalidad may ara kumbaga nga ngipon wala lang for the sake no of passing an Yes. ordinance but gina-implement. Gina-implement kay ti useless ang papel kung Yes. wala gina-implement. So useless ang effort sang sang aton nga mga health workers, sang aton nga mga doctors, sang aton nga ang legislative nga part useless man ina nga ginapakigbato nila sa council sa ila nga mga members nga we need to pass this ordinance to Yes. protect our public health, to protect our people. Kung hindi man naton ini ma-implement. So amo na nga importante gid ang aton nga mga LCE nga may will no nga mag-implement sini nga programa. Yes. And speaking of LGU, Sir Jayus, no, last time doon nakita ta ikaw sa posting sang LGU Pasig City kung sa di naghatag ikaw sang training. I think dili okay. sa aton sa Iloilo City kung may ara kita sang ICAS, ICAS. ang Pasig may pika. So isaman ikaw dito Yes. sa mga naghatag sang training. Oo, kay kumbaga with the effort man sang City Health Office nila si Doc Palomo no mahugod gid nga ginakampanya ni Doc Palomo ang ila City Health Officer nga Yes. i-implement ang tobacco control, ang anti-smoking, anti-vaping policy sa city no sang Pasig. So amo to that time nga nagkadto kami, naghatag kami orientation sa ila nga mga members sang task force. No, aside sa mga task force dito, kumbaga nangin part siya sang ilang local health board meeting. Yes. No, gindugang namo dito ang ano bala nga importante nga may policy kita, nga importante nga ga-enforce kita, nga importante nga i-implement naton ini nga advocacy. So dito, no, nakita namon ang support sang kapitan. Sa mga Yes. kapitan, nakita naman ang support nila nga naghambal gid nga isa ka kapitan, yes, we will support no ang ini nga programa kay kung amo ni ang makapamaayo sa aton, ini makapamaayo sa bugos nga Pasig, masupport kami. So pila ka barangay ang Pasig, 70 plus, no? Do amo sina didto gid present mga kapitan kag naghambal gid sila yang masupport sila. So very thankful kami sa Pasig kay during Wivraa. Yes. Yes, namutanggit sila ya poster nga no smoking, no vaping. Yes. No? So manami. Yes. And apart sa Pasig City, Sir Jayus, I think nangin masako man ikaw kaina sang aga no with your meetings tala sabat sa mga meetings kag Yes. ginakabisihan na subong sang aton mga transcend. Kaina no sang aga meeting kami, update sa amon nga group no ang Transcend. Aside sa Transcend, we have co-grantees no sa bilog nga Philippines no under Vital Strategies. No Vital Strategies was also World Lung Foundation sa una. No sa amuna ni siya subong ang naga-support diri sa aton sa Philippines nga may mga grantees sila all over Philippines like we have in Mindanao, we have in Luzon and here sa Visayas no sa province of Iloilo, Aklan and Iloilo City Okay. na ginabuligan ang mga LGU kag mga provinces naton nga ma-implement no maghatag technical assistance sa ila no sa pag-implementar sang tobacco control
policy nila sa kada banwa. Mhm. So muna ang focus namon subong sa vital strategies and transcend that tobacco control programs. So actually vital strategies hindi lang man sa tobacco control program eh. Mayara sila road safety, Okay. ang alcohol Mhm. na. So isa na sa mga programa pagid nila ang ina nga mga advocacy. Yun, it's good to know. Busy. Busy ka tama. It's good to Busy. know, Sir Jayos, no, nga pala yun kita sa pagpartner no, sa ibang pagid naton nga mga partners or stakeholders no para nga ti ma-sustain ini no ang aton man nga kampanya Yes. kontra pagpanigarilyo kag vape. And for this Mother Sir Jayos no, may ala kita nga espesyal nga mga nga bisita nga makaupo diri sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Yes. Pwede mo, Sir Jayos, no, ma-introduce ang aton nga bisita, sino ang aton nga makaupod? Okay, no, sa mga kaabyanan, matagalog dalang ko kay Tagalog siya. Aran siya. Wala pa. Balikan naton sa dili lang Okay. madugang aton nga guest. But before naton siya makaupod, i-introduce siya anay naton, Sir Jayos, no, ano ang mangin topiko naton subong hapon, kaupod ang aton nga dinapit nga bisita. We have guest from Health Justice Philippines. Isa ini sa mga grupo man nga nagabulig sa aton diri sa syudad sa Iloilo kag sa probinsya, no, kag diri man sa Western Visayas in terms of legal aspect nga Okay. paano bala implement, paano ang pag-interpret sa policy sa tobacco control, no? We have here Sir Ralph Emerson de Gulacion, no, project manager from Health Justice Philippines. Yun. I think ari nang aton nga dinapit nga bisita sa aton nga Zoom no makaupo din naton subong tiningon ang aton no nga bisita ang aton nga project manager Health Justice sa Pungsod Pilipinas si Sir Ralph Emerson de Golacion. Hi Sir Ralph, good afternoon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo, Sir Ralph. Sige, ma-request kita siguro kay Sir Ralph to turn on no, sang microphone sa aton nga Zoom. Sir Ralph, good Yes, afternoon. Yun. Ayan. Hello, good afternoon po. Can you hear me? Yes, loud and clear, Sir Ralph. How about us? Maririnig mo po ba kami, Sir Ralph? Yes, apo, malinaw din po ang inyong signal. So magandang hapon po at maraming salamat po sa inyong paanyaya. Yun. Sir Ralph, una sa lahat po, maaari po bang ipakilala itong Health Justice of Philippines? Ano po ba yung layunin ng Health Justice of Philippines? Opo, ang Health Justice po ay isang non-government organization at kami po ay binubuo ng mga abogado, public health practitioners at iba't ibang mga ekonomista na kung saan ay kami po ay tumutulong upang mapabuti ang ating mga polisiyang pang public health sa Pilipinas, no? Kami po ay umaalalay sa gobyerno at sa mga kasama natin sa civil society upang magpatupad ng mga batas. Yes. Sir Ralph? Nadula ang ato nga connection with Sir Ralph, no? Ang gikan sa Health Justice of Philippines. Yes, yun. Sir Ralph? Sa po Do hindi man namin atong Sir Jayos no nga signal with Sir Ralph, but if I heard it right, Sir Jayos no, sila ini ang nagabulig no, Yes. hambal niya nagabulig sa Wala, aton wala. nga government. Ano po? Ayun. Sir Ralph? Sige, balikan naton sa dili lang madugay sa Sige. liwat si Sir Ralph. Sir Jayos, no, for the information sang aton nga mga tagpalamati no, ang aton nga mga invited guests diri no sa programa nato no with Transcend, hindi lang from Western Visayas, Hindi lang. but we also invited or we have a guest no coming from other regions diri sa aton sa Pilipinas. Isama ni sila sa mga nagabulig sa aton diri sa Iloilo City kag sa bugos nga Western Visayas no, mga partners naton no from the national sila ni mga gatubang sa aton Yes. nga mga congressmen, Mhm. sa aton nga mga senadors didto no para lang mapakigbato kung Yun. ano ang gakalatabo diri sa ground. Yun. Sige, balikan natin sa liwat si Sir Ralph. Sir Ralph, good afternoon.
Yes, good Ayun. afternoon. Sige. Mas malino na po ba? Yes, Sir Ralph, loud and clear na sa ngayon. Sige, Sir, for the benefit po no ng ating mga tagapakinig, no, pwede po ba natin ulit ma-introduce ano po ba yung Health Justice Philippines? Yes, opo. Ang Health Justice ay isang non-profit, non-government organization at kami po ay grupo ng mga abogado, ng mga public health practitioners na tumutulong at umaalalay po sa mga public health policies or issues sa national government at saka sa local government. At tumutulong po kami at kami po ay nagbibigay ng technical support, no, or technical assistance sa iba't ibang mga public health issues, no, tobacco control, food policy, at pati na rin po sa ilang other issues, pati sa breastfeeding yung ating mga mothers, no. So yan po ang aming ginagawa sa Health Justice at kasama po namin ang ating mga kasamahan sa Transcend dito sa advocacy natin sa tobacco and vape control. Yes. Sir Ralph, ito po bang Health Justice is based in Manila or meron po tayong mga members coming from different regions across the country? Yeah, primarily based po kami sa Quezon City. Pero meron po kaming mga abogado na kasama mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya nakakatulong din po tayo outside Metro Manila, nakakaalalay at kung kinakailangan ay meron din po kaming mga other allies katulad ng Transcend pagdating sa pag-alalay sa mga local government units natin. Yun. So Sir Ralph, no? So magkakilala na tayo since immemorial. Joke lang. Pero Matagal-tagal na. Matagal-tagal na rin, no? Oo. So para ma-inform yung mga pakinig natin, ano po ba yung naging pangunahing advokasya, no, ng health justice pagdating sa tobacco, nicotine at saka vaping? Tobacco, nicotine at vaping. Yeah, Jeyus, maraming salamat, no. Kami sa Health Justice ay naniniwala at patuloy na nag-aadvokasya upang matigil ang paglaganap ng paggamit ng sigarilyo at ng vape dahil alam natin na ang sigarilyo at vape ay isa sa pinaka-top na kumbaga sanhi ng pagkakasakit sa baga at sa iba't ibang mga ng ating kalusugan. No? Malaki ang kanyang epekto sa kalusugan at naniniwala kami na kayang-kaya po itong kumbaga mapigilan or mabawasan yung mga nagkakasakit kung ito wala nang bagong gumagamit. Kasi ang target kasi ng vape at saka ng sigarilyo para sa mga tagapakinig natin ay actually gusto nilang ito ay magamit ng mga kabataan natin dahil once na ikaw ay na-hook sa ganitong klaseng bisyo ay mahihirapan ka ng umalis or mahirapan ka na mag-quit na sinasabi natin at ito ay nagsasanhi ng pagkakasakit in the long run at hindi lang pagkakasakit actually masakit sa bulsa at sa kalusugan. Kasi yung sa bulsa, mahal ang bisyo, kala natin 5-10 piso lang ang kada stick. Pero pag kinompute mo yung nakokonsumo mo, ikaw ay gumagastos ng 1,000 kada buwan. At maaaring ito ay umabot ng halos or mahigit pa sa 1 buwan mong sahod kapag kinompute mo yung gastos sa buong taon, di ba? So, masakit sa bulsa, masakit din sa iyong katawan kasi eventually sanhi ang sigarilyo at vaping sa iba't ibang mga sakit tulad ng cancer, tulad na rin ng COPD kung narinig niyo na yung chronic obstructive pulmonary disease at marami pa ho. Kaya talagang yan po ang aming kumbaga advokasya, mapigilan
ang paglaganap ng paggamit ng sigarilyo at ng vape. Yes, tama po yan, Sir Ralph, no? Sabi nga ni Sir Ralph, Sir Jayos, masakit sa bulsa. Hindi biro yung gasto, no, ng isang tao kapag naninigarilyo o Yes. kapag ng isang estudyante kapag bumili ng vape. Especially kung yung baon mo, hinihingi Is mo lang yung enough sa lang. parents lang, Correct. tapos enough, tapos bibili ka pa ng sigarilyo. Wala na. As in ilan na lang yung natitira sa'yo. So, Yes. wala talagang maidudulot yung Yes. sigarilyo. Yes. Sir Ralph, kapag kasi yung isang tao may pinupush na mga advocacy or kampanya, marami tayong mga challenges. Minsan, parang it's hard for the community to accept no, yung mga kampanya natin. But for the part of Health Justice Philippines, nangin smooth ba ang yung pagkampanya natin sa grounds ng itong anti or stop ng paggamit ng sigarilyo o ng vape? Actually, ma'am, mahirap at very challenging, no? Sabi nga po natin, yung challenging na yan ay isa ring, kumbaga, yan ay isang ginagamit din namin yan as inspiration to continue yung ating pinaglalaban. Kumbaga, challenging, pero yung challenge na yon ay upang maituwid yung maling impormasyon, number one. Pangalawa, yung challenge na yan, kahit na sabihin natin kakaunti lamang ang resources namin, ay andyan naman po at patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa ating gobyerno, sa ating mga civil society partners katulad ng Transcend. Nandyan din po yung ating nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga sektor, mga sa eskwelahan, sa mga simbahan, at pati na rin sa iba't ibang mga organisasyon na willing na kumbaga parehas din ang ipinaglalaban na protektahan ng kalusugan ng mamamayan. So, yun, pangalawa yun. And pangatlo, patuloy din kaming nakamonitor at patuloy kaming kumbaga nakikipag-ugnayan sa ating mga akademya, sa mga universidad para yung mga pag-aaral ay patuloy pa rin natin ginagawa at patuloy nating na-disseminate kasi sa kampanya or sa advocacy natin, hindi naman po pwedeng wala tayong ebidensya on the ground. So mahalaga po yung research na ginagawa, yung mga studies, yung pakipag-ugnayan sa universidad, sa mga paaralan. At ito naman po yung ating kumbaga tinatranslate at ating pinapaliwanag sa ating mga stakeholders and partners. And then, of course, katulad po ninyo sa media ay kasama po sa ating partners, kino-correct natin yung mga misconception at mga misinformation na nakikita natin dahil naniniwala kami na kung ang tao ay marunong at alam niya ng maayos yung talagang tamang impormasyon, may tama siyang impormasyon, ay malaking bagay ito para sa pagkontra natin at hindi magkaroon ng bisyo ang isang individual. Kaya yan po, kahit na may challenges, we continue to persevere, we continue to partner, and we continue to repeat yung ating mga pinaglalaban. Yun. Kailangan kasi natin ng Sir Ralph, no? Kailangan ng mga partners, ng mga advocates, no? Especially dun sa mga kabataan ngayon, yun sa schools, Yes. no? Mas ngayon mas nangingibabaw yung boses ng mga kabataan, no? Pag sinabi kasing kailangan may yung mga pinaglalaban na bawal ito sa kalusugan, no? Mas nakikinig, mostly ngayon nakikinig sa mga bata. Yes. No? And I think Sir Ralph no and Sir Jayos, I think isa talaga sa mga problem kapag NGO or non-profit organization tayo is yung budget, and it's good to know Sir Ralph no na nagpa-partner tayo sa iba pang Yes. mga organizations to continue our advocacy. Kasi we will not kasi pag what if wala na yung mga like us, no, sa NGO, sino yung magpapatuloy? Wala. Yes, So correct. kailangan rin ng i-capacitate yung mga LGU, yung mga youth natin, Correct. yung sa mga barangay level natin, our community, na dapat malaman nila kung ito yung delikado, ito yung Yes. bawal, no? Bawal magsigarilyo, bawal mag-vape, ano yung mga chemicals
na pwede nitong maging sanhi ng ating mga sakit. Yun. And kanina, Sir Ralph, no, and Sir Jigyus, you've mentioned about sa ating or sa ating celebration ng World No Tobacco Yes. this month. Sir Ralph, no, itong tema natin na World No Tobacco Day ay Unmasking the Appeal. Ano po ba yung appeal na sinasabi dito sa ating tema na to? Actually, itong World No Tobacco Day ay taon-taon na pinagdiriwang. Pero para sa amin sa health justice, ang World No Tobacco Day dapat araw-araw na Yes. ginugunita. Kasi it should be observed always para talaga mailigtas natin ang mga kabataan. So yung tema na Unmasking the Appeal, kasi ang sigarilyo at ngayon ay vape, ay unang-una, ang kanyang appeal na sinasabi, yung konsepto ng appeal, ay nakakonekta yan doon sa konsepto ng marketing at saka ng advertisements ng mga produktong ito. Kasi alam natin, no, at napatunayan na sa siyensya, wala nang nagtatanong na ang sigarilyo, number one, ay talaga nakakasama sa kalusugan. Kaya ang Unmasking the Appeal is number one, gusto nating iban yung mga tinatawag na visual hook or yung mga, kumbaga yung visual na mga makulay na packaging, yung mga signages na makikita mo sa sari-sari store or sa mga iba't ibang tindahan. Yan po yung tinatawag na visual hook. Kung makikita po ninyo, ginagamit ng mga tobacco companies at ngayon pati ng mga vape companies, yung magagandang kulay, yung mga matitingkad na mga yung signages or even packaging. At ang nakakalungkot, pag sinabi mong visual hook, ang unang-unang target dyan at ang unang na-attract dyan ay ang kabataan. No? Kaya pag yung kulay, makikita mo, minsan pag sinabi mo yung ganitong kulay, na kukonekta siya sa isang brand. Yes. At nakakalungkot na imbis na ang kulay na yan ay makonekta sa gulay or sa prutas, ay nakokonekta sa brand ng isang nakakamatay na produkto katulad ng sigarilyo or ng vape, no? At ayaw natin 'yon. Pangalawa, yung flavor, no? Pag sinabi mong appeal, yung flavor ngayon with vape, makikita mo yung mga flavor. Meron diyan yung mga dessert natin katulad ng ube, leche flan, may cheesecake ka pa. At ngayon pati mga prutas, no? Nilalagay nila yun. Ang sinasabi natin doon, hindi siya by accident kasi deliberate po yan na nilalagay nila yan para ma-attract yung mga gagamit at particularly kabataan po ang talagang target nila dyan. And pangatlo na sinasabi nating unmask the appeal is yung social media influence kasi gumagamit sila ng mga influencers ng mga iba't ibang mga pamamaraan na ngayon alam nila na karamihan ng kabataan or halos lahat ng kabataan ay na nakatutok or merong social media account. Kaya talagang nandoon sila masyadong agresibo sa pag-market ng kanilang produkto. Yes. Sir Ralph, balikan ko lang yung sinabi mo na meron tayong mga tindahan na pinupunturahan ng mga kakulay ng ating mga sigarilyo. Ano po kaya yung maipapayo nyo sa mga may-ari ng mga tindahan na inaalaw yung kanilang tindahan na pinturahan? Alam po natin na siyempre kung kayo po ay may-ari ng tindahan, siyempre sino ba naman ang may ayaw na bibigyan ng libreng mga ganyang klaseng benefits, no? Yes. Pero ang akin lamang pakiusap, isipin po natin na yung ating tindahan ay isa ring sabihin na nating marketing spot ng mga produkto. So, lalo na po kung kayo po ay may mga anak at may mga kasamang bata sa bahay na lang, karamihan ng sari-sari store ay karugtong ng bahay. So, isipin po natin yung ating mga kasama sa bahay, lalo na yung mga kabataan, na kapag makita nila yung mga ganitong kulay, tapos ikokonekta nila sa sigarilyo or sa isang produktong vape, ay nakakalungkot, di ba? Isipin natin yon. Siguro ang maipapayo ko na lang kung halimbawang napinturahan na yung kanilang tindahan, kung kaya po ninyong tanggalin or anuhin yung kahit yung brand name na lang, tanggalin natin,
Pero kung meron po kayong polisiya sa barangay or sa inyong munisipyo, ay sumunod po tayo siguro sa panuntunan ng mga local government natin na tanggihan na lang natin kung halimbawa may lumapit sa ating ahente or merong mga nagsabing merong mga libreng ipamimigay, libreng pintura, libreng makeover ng tindahan, tanggihan na lang po natin ng maayos. Pero kung napinturahan na po, yung katulad ng payo ko, kung kaya natin burahin yung logo, gawin po natin. Or sa akin lamang po ay pilitin natin na siguro wag na nating ituloy yung pagtitinda ng ganong mga produkto sa ating tindahan. So, yun lang naman po. Okay, sa akin, alam natin yung sitwasyon ng ating mga manininda, ng ating mga sari-sari store owners. Pero ang pakiusap lang namin ay isipin natin yung mga kabataan sa ating barangay na makakakita noon. No? Ayaw natin na sila ay mahook sa ganong bisyo. Yun, sa mga tagapakinig natin si Yes. Jeyos ngayong araw, no, sana yung mga may-ari ng mga tindahan dyan matuto dito o narinig yung payo ni Sir Ralph. Wag sila, no? Kasi naiengganyo sila, di ba, Sir Ralph? Kasi may binibigay na mga incentives, pipinturahan namin, bibigay kami ng incentives, or magkano ba yung parang Additional na pack na Oo, ibibigay. parang ano rin siya, advertisement fee, parang ganon. Kasi pipinturahan namin, tapos, okay, pipinturahan namin, babayaran ka namin, or maglalagay sila ng mga lighted signs. Ito yung Correct. aming counterpart for the electricity, ganon. Oo. May mga May ganun ganon. pa, Kasi, oo. way back 5 years ago, napunta ako, Sir Ralph, sa Bacolod. So, may mga nag-ask ako ng mga tindahan doon, no? So may mga lighted signs. Sabi ko, ano yung ang kino-contribute ni tobacco industry? Sabi nila, sila yung nagbabayad ng electricity. Oh, yung So, mga freebies. Oo, may mga freebies, ganun. Aside sa mga pakete, syempre libre yung electricity nila kasi may lighted sign, ganun. So, may mga store talaga na yung ganyan. Pero sana, no, sa mga may-ari ng mga tindahan, wag na po. Oo. Kahit doon na lang po makakatulong kayo sa ating community. Yun. And Sir Ralph, ano po ba yung mga common myths or mga misleading na mga mensahe na ginagamit para ma-downplay yung addiction natin sa sigarilyo at saka sa vape? Ito po, usually, lalo na sa vape, unang-una, ang lagi nilang sinasabi, ito ay safe compared sa sigarilyo, safer than cigarettes. Yun ang palagi nating naririnig. Sabi pa nga nung iba, ano lang yan, parang water vapor lang na may flavor, no? Dapat nating tandaan na ang anumang produkto na ating inilalagay sa ating bibig, ito man ay hinihit-hit or parang inaamoy, lahat po ito ay may epekto sa ating baga at sa ating respiratory system. Kaya nga po, lagi natin sinasabi, di ba, na kapag merong, halimbawa, pag lalabas ka tapos may hika ka, ay mag-mask ka kung marumi ang hangin sa inyong lugar, no? So, kung kayo po ay, kumbaga, naniniwala nung COVID din, nakamask tayo. So, alam natin na lahat ng pumapasok sa ating ilong, sa bibig, lahat po yan ay merong epekto sa kalusugan natin. Kaya, yung sinasabing safer than cigarettes ay maling-mali po yun, unang-una. Kahit na sabihin natin hindi ka nagsusunog ng dahon ng tabako, sabi nila yung vape daw kasi walang tobacco leaf or tobacco, no? Kahit na wala po yun, ay meron pong epekto yung chemical na nilalagay sa ating vape, no? At hindi po siya nicotine-free or hindi po siya chemical-free. Kaya isipin po natin yon, no, sa ating, lalo na sa mga kabataan, wag po nating basta-bastang sasabihin na hindi mas maganda ito dahil mabango, mas mukhang ay safe talaga. Ito ay may chemical. Katulad ng sigarilyo na may 7,000 na chemical, ang vape, kung mas konti man ng chemical, ay may chemical pa rin po ito. Kaya hindi po ito safe sa baga natin. And then yung iba naman, sinasabi, ito daw ay pamamaraan, ang vape daw, ay pamamaraan para tumigil sa paninigarilyo. Yes.
Oo, marami din pong ganyan. Binibentahan yung mga nagyoyosi, shift na lang daw sa vape. Ang hindi nila nare-realize, marami po sa mga nagsasabing nag-shift sila sa vape, ay actually bumabalik din sila sa pagyoyosi, no? Hindi talaga nakakatulong sa pag-quit or sa pagpigil ng paninigarilyo ang vape. Ano lang to, kumbaga nagiging kumbaga alternate siya, pero kapag may pagkakataon silang bumalik sa paninigarilyo, ay babalik pa rin sila. Ang ending po noon, mas magastos po yun. Mahal po ang vape, mahal ang sigarilyo, so parehas po silang masama sa katawan. So again, masakit sa bulsa, masakit sa ating baga ang parehas, ang vape at sigarilyo. Yun nga sabi natin, Sir Jayus, always, no, marami tayong mga na-interview na according to them, less harmful yung vape kaysa sa sigarilyo. But sabi nga ni Sir Raf at ng iba nating mga kasama dito, no, sa Transcend, parehong may masamang epekto sa katawan. Yung less harmful, no, but still harmful. Yung kapag napasobra. Yes. May mga friends, kilala na from cigarette to vape, bumalik pa rin sa cigarette. So ano yung parang hindi talaga naging cessation device yung vape, no, to quit smoking kasi mas na-addict. Tapos sabihin nila na walang nicotine, no. Sabi ko sa kanila, no. Sabi ko, no. Kahit sabihin mo walang nicotine, pero once ma-expose yan sa heat, di ba, Sir Ralph, there is a chemical change na magiging epekto sa ating katawan. Yes, baka akala kasi nila kapag may flavor na fruits, healthier. Healthy. Yun yung akala siguro nila. Pero sir, last time you've mentioned parang 100 plus na yung flavors. More than 100 plus. More than. 1,000. It's actually 17,000 flavors po ang meron out in the market ng vape. So, ganun po karami. Mula dessert, mula pati yung kape. Sabi nga natin, kung hindi ito yung tunay na pagkain na nakikita natin, ay ibig sabihin lamang nito ay chemical ang ginagamit nila upang magaya yung amoy, yung lasa ng isang pagkain, no? At hindi po ito maganda para sa ating mga kabataan kasi nga po itong chemical na to ay may epekto sa ating baga at sa ating kumbaga yung addiction. Pag nasubukan na kasi ng isang bata ang produkto na kahit sabihin mong cheesecake flavor yan, pero may nicotine po yan. At yung nicotine na yon will make or trigger yung brain natin na tuloy-tuloy ang pagkonsumo pa rin nung produktong yon. At yun po ang yun ang nakakatakot at delikado. Yun. Sir Ralph and Sir Jayus, before we continue yung ating pagtatalakay, no, sa vape-free and smoke-free Philippines, we will just take a short break, no, and then when we get back, yung topic naman natin ngayon ay yung youth targeting and addiction at saka yung iba pang mga policies, advocacies, and local actions. Mga biyan, magabalik kita diri sa programa Balita Sosyal. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004.
May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapuetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na, umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirate niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babaeng nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Philippine Standard Time, 1:46 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Sa gihapon mga biyan, ako ang inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Kag syempre, kaupod nato sa gihapon ang aton dirino nga co-host gikano sa Transcend, ang aton nga project coordinator sa Smoke Free, Vape Free Western Visayas, si Sir Jayos Padilla. Kag Sir Jayos, no, sa gihapon, kaupod nato ng aton nga guest gikano sa Health Justice of Philippines, si Sir Ralph Emerson de Golacion. Yon, Sir Ralph. Yes, magandang hapon. Magandang hapon muli, Sir Ralph. No? Kanina pinag-usapan natin yung about sa Health Justice of Philippines at saka Sir Jayos, no, itong appeal natin sa mga may-ari ng mga tindahan at saka yung bakit nga ba na iengganyo yung ating mga youth, no, sa pag-vape. This time, Sir Ralph, no, pag-uusapan naman natin yung tungkol po sa mga policies at saka yung call to action na rin po natin sa ating mga tagapakinig. So, una, Sir Ralph, no, ano po ba yung bakit po ba naiengganyo yung ating mga youth, no, sa paggamit ng vape? Okay, so again, katulad ng nabanggit ko, yung pag-engganyo ng sa paggamit ng vape is yung number one, yung kanyang packaging and marketing appeal. Nandyan yung talagang very makulay, very yung flavors para sa vape, andyan, at saka very aggressive sila sa paggamit ng social media, lalo na ng mga influencers na tinatawag. Yan ay isang strategiya talaga ng mga kumpanya upang ma-attract ang kabataan. At pangalawa, ang aming pong pinupunto dito ay yung ating mga policy sa national level. No? Yung policy, meaning to say, yung batas natin ay medyo marami pong hindi ganun kahigpit pagdating sa pag-regulate ng ganitong mga produkto. No? Yung Republic 11900 or yung vape regulation law na ipinasa or naipasa noong 2022 ay isang malaki ang kanyang kumbaga marami ang kanyang masasabi naming defect, no, pagdating sa regulation kasi unang-una Department of Trade and Industry ang nagre-regulate sa vape products sa Pilipinas instead of Department of Health. And pangalawa, ang age of access or yung pinapayagang edad para makabili at makagamit ng vape sa Pilipinas ay 18 years old, no? Hindi instead of 21 or 25. And of course, yung sinasabi namin ay nandiyan yung pagkukulang pagdating sa regulation sa online sales kasi pinapayagan sa Republic Act 11900 yung pagbebenta or pagkakaroon ng oportunidad para maibenta ang produktong vape sa online platforms, no. Nasabi nga natin, nakita natin kahit na anong regulation or kumbaga meron daw kasi silang sinasabing mga age verification process, etc. ay questionable kasi yon dahil marami sa mga nakikita natin at namomonitor na kahit na sabihin mong gamitin or merong age verification process, ay kayang-kayang ma-override or kumbaga kaya pa rin bumili ng ating kabataan ng below 18 years old. Yung kaya nilang makabili online ng mga ganitong produkto. Yun yung sinasabi naming isang pinakamalaking challenge sa ngayon na kailangan ayusin sa ating batas. At syempre, bukod sa national law, marami pa rin mga LGU ang hindi nakapagpasa ng kanilang local ordinance, no, para ipagbawal. Nagpapasalamat nga kami dahil ang mga lungsod or mga lugar katulad ng Iloilo City, ng Bataan, Balanga City, pati na rin ng Baguio City, sila yung ilan sa mga masasabi kong merong magandang mga polisiya dahil hinigpitan nila ang paggamit at pagbebenta ng vape at even sigarilyo sa kanya-kanyang mga local government, no. So
I think ito yung mga challenge at bakit na-attract ang kabataan sa paggamit ng vape sa ngayon. Yes. Sir Ralph, while we understand na meron tayong mga ibang LGUs na nakapagpasa na ng mga ordinansa kontra sa kontra panigarilyo at saka yung vape, there are still LGUs, sir, na parang nahihirapan pa. Ano kaya yung factor, Sir Ralph, na nakikita natin bakit parang mahirap sa ibang mga LGUs na makapagpasa ng mga ordinansa? Yung mga gaps. Sa tingin ko dyan ay unang-una is yung information. Kulang pa rin yung impormasyon ng maraming local government kung ano nga ba ang vape at yung vape, for example, lalo-lalo na dyan. Hindi sila aware na regulated na produkto ang vape at dapat ay hindi ito napupunta sa mga kabataan. Marami rin ang hindi aware na, actually maraming hindi aware na merong Republic Act 11900, pag tinatanong namin yung maraming local government unit, meron na palang ganyan. Nakikita na namin sa aming mga eskwelahan or nire-report ng mga teachers yung ganyang mga insidente na may mga kabataan daw na merong gumagamit ng vape pero hindi nila alam paano i-regulate or paano ito, anong gagawin pag nakakita ng ganong klaseng mga produkto. So, information ang unang challenge natin. And pangalawa, of course, andyan yung industry, yung syempre yung mga nagtutulak ng mga produktong ito ay patuloy na nangingialam or sila ay talagang agresibo sa pagtutulak ng mga para hindi makapagpasa ang mga local government ng kanya-kanyang ordinansa. At kung meron mang ordinansa ay favorable para sa kanila. So, yan ang challenge na kinakaharap natin. And of course, masasabi ko rin, pangatlo ay marami rin kasing kumbaga priorities ang ating mga local government. But again, sa ating mga local government, kung tayo ay pro-health at talagang gusto nating protektahan ng kabataan, ay dapat makita natin ang mga ganitong bisyo bilang kumbaga ito'y challenge para maging productive at maging maganda ang kinabukasan ng ating mga kabataan. So, again, yun po, yun yung challenge sa local government na nakikita namin. Yes, and it's also a challenge, Sir Ralph and Sir Jace, kapag yung, for example, member of the council is also ay naninigarilyo or nagve-vape. Parang nahihirapan i-introduce ito kasi sila mismo parang it's hard for them to stop this. Pero meron nga meron kaming experience sa Aklan, wag ko na sabihin yung LGU, baka kasi ma-persona non grata. Pero meron dong isang member sa council na TI talaga, meaning yung tobacco industry interference, na siya talaga yung parang voice ng tobacco industry doon. Kasi nakikipag-party-party pa siya with the industry. Di ba, Sir Ralph? May nakita tayong video na kaya medyo hinahirapan kami doon kasi nga tourist attractions, ganon. So, parang atras sila. Kasi baka mawala yung mga turista nila, parang ganun. So may thinking sila na ganun. Yes, parang parang may effect kumbaga sa kanilang economy if they stop or if they push for this advocacy. Yun. Pero syempre pero sabihin natin na yung example namin diyan is Baguio City. Like Baguio City, kahit stricto sila pero andun pa rin yung tourism, andun pa rin buhay pa rin yung turista nila sa Baguio City kahit nag-enforce sila nung policy nila sa tobacco control. Yes. Kaya sabi ko, nagawa ng ibang LGU, bakit why not, 'di ba? Why not? Bakit hindi gawin? Yun. Pero Sir Ralph, dito sa Western Visayas, we know na meron tayong mga Red Orchid awardees dito sa Western Visayas na mga LGUs and other facilities. But ano po kaya yung mga lessons or good practices mula sa smoke-free at vape-free initiatives dito sa Western Visayas na maaari nating i-replicate sa ibang mga regions? I think ang pinakamaganda pong mga nakita naming practice or
provisions or yung mga ginagawa ng ating local government sa Western Visayas is yung number one is maganda yung comprehensive yung ilan sa mga ordinances. Comprehensive meaning to say maganda yung content ng ordinansa. May ordinansa sila at yung ordinansang yon ay talagang pinag-aralan, meaning to say talagang komprehensibo mula sa pagbebenta hanggang sa paano ipapatupad ang ordinansa ay malinaw na nakalagay doon sa ordinansa. So that's a very good practice, no, na maganda po yung ating ordinance. And pangalawa, yung enforcement. Mahalaga po yung enforcement natin, no. Alam po ng ating kasamang JUs yan na ang enforcement ay isa sa pinakamagandang or malaking component pagdating sa ginagawa natin sa tobacco control kasi kung hindi po pinapatupad ang ordinansa ay baliwala po yung effort natin at ang masasabi ko lang po sa enforcement ay suportado ito usually ng Office of the City Mayor. Meron tayong smoke-free task force na talagang iba't iba ang, kumbaga yung iba't ibang heads of the agency sa local government ay kasama din. No? Kaya tulong-tulong. Hindi lang to sa City Health or Municipal Health Office na problema. Kumbaga nakikipagtulungan ang iba, ang tourism, ang business licensing, even yung ating mga education and even at yung iba pang mahalagang departments ng local government ay kasama. At of course, ang pangatlo ay yung meron silang resources, no, na kumbaga may budget po na ina-allocate para talagang mapatakbo ng maayos yung ating smoke-free task force at enforcement. At hindi ko dapat kalimutan ay masigasig po ang Western Visayas sa disseminate ng inyong mga ordinansa kasi ang awareness ng mga kababayan ninyo ay mataas. Yung sinasabi ko nga example dyan, kung kayo po'y pupunta ng Iloilo City ay bago pa lumapag sa ang eroplano, palapag pa lang, ay ina-anunsyo na smoke-free city ang Iloilo at mahigpit ang pagpapatupad ng ordinansa. So malaking ano po yun na at least yung impormasyon na merong ganong awareness ay yung ating mga kababayan na dumadalaw or bumabalik sa Iloilo ay aware na may ganoong klaseng patakaran ang inyong lugar. Yes. And I think, Sir Jay, is based on more observation, no? Kapag yung isang tao naninigarilyo dito sa public place, yung parang hindi niya alam na may existing tayong mga ordinance are not from Iloilo City or Iloilo Province. Yung mga nahuhuli, hindi either province, no, or mga outside Iloilo, ganon. Kasi hindi sila aware. But good thing din kasi like our airport, no, na-announce din na bawal ang sigarilyo, bawal ang vape. Yes. So, okay din na practice yan. And I'd like to highlight na si Sir Inigo Galingalao, yung ating Yes, ICAS director. Isa yun sa mga Champion nitong advocacy natin. At every time na he sees someone na naninigarilyo, drivers natin o kung sino pa man, talagang sinasabihan ni Sir Inigo. Yun talaga si Sir Inigo Napaka-dedicated, no, sa mga. And currently ngayon kasi para yung mga ibang LGU like for example si Pasig nag-enforce nung nakita nila sa page. Sumunod yung ibang LGU kasi ayaw din nila magiging ashtray yung kanilang lugar. Kasi pag nag-implement yung isang LGU, pupunta sa iba sa kabila, no? So very ito yung result ng course nung last year, Sir Ralph, with Ateneo School of Government. Yes. Pero Sir Ralph, does it follow if we create an ordinance, dapat ba parang meron talagang task force to implement? Does it follow the creation of a task force? Yeah, I think ganun po dapat ang nature ng ating mga ordinansa. Meron po talagang enforcement arm or meron tayong multi-sectoral na task force na nagmo-monitor nung implementation para kumbaga sa aware ang iba't ibang ahensya
sa loob ng local government na meron silang role doon sa pagpapatupad ng ordinansa. Kung sa iba sa ibang lugar merong strategiya na ginagawa din na kumbaga meron talagang ordinance unit ang LGU, no, at hindi lang smoke free ang pinapatupad, ngunit yung iba pang ordinansa ng local government. Pero again, balikan ko na sa isang ordinansa kasi malaking element, maganda po na good practice po na ilalagay mo kung sino yung mag-e-enforce talaga at may task force ka dapat dyan. Kasi yan po yung isang sabihin na natin na overlook or minsan na maling akala ng ibang mga legislative or legislators natin sa lokal na parang pag once na mapirmahan ni Mayor, or ayos na yon, basta mapirmahan ni Mayor, automatic na implement. Pero kung hindi nakalagay sa ordinansa, kung sino talaga yung mag-implement, minsan po, unfortunately, kapag nagbago ang Mayor or head of the local government, ay nagkakaroon talaga ng lapse sa pag-implement or enforce kung hindi malinaw kung sino yung enforcement unit. So talagang dapat nakalagay siya sa ordinansa natin. Yun, sa mga LGUs natin dito, Sir Jayo, sa Western Visayas, no, dapat comprehensive yung mga ordinance natin, no, related sa to end, no, yung paninigarilyo at saka yung paggamit ng vape. Sige, Sir Jayos. Okay, so lastly, Sir Ralph, no, sa World No Tobacco Day na ito, ano po yung ano po yung mensahe nyo sa mga kabataan? Okay, sa World No Tobacco Day, again, ang ano lang natin, ang number one na gusto nating sa kanila ay wag na po tayong sumubok, wag na nating subukan ang paninigarilyo or pagbe-vape, no. Alam ko bilang kumbaga kung ikaw ay nandoon sa edad na katulad ng mga kabataan natin, ay curious tayo doon sa ating mga nakikita at mga napapansin sa paligid natin. Pero we would like to warn our youth, yung mga kabataan na don't try yung vaping at smoking. Kasi talaga pong once you start early, yan po ang trigger ng addiction na mahirap alisin at kumbaga sabi ko nga sa inyo, masakit sa bulsa, masakit sa baga. So ayaw natin na kayo ay lalaki or tatanda na ganoon ang inyong mga experience. Ayaw natin yon. And of course, malaki rin po ang role ng ating mga magulang or guardians, no, sa mga kabataan natin. Sana po ay bigyan natin sila ng payo or kung sila man po ay nalululon sa ganitong klaseng mga bisyo, ay bigyan natin sila ng paggabay na itigil or wag na ng pagpatuloy yung paggamit ng ganitong mga produkto habang maaga pa. At kung kinakailangan ng tulong, kumonsulta tayo sa doktor. Wag po tayo basta kukonsulta sa Google or sa social media. Kasi marami po nagtatanong or nagsasabi, pupunta na lang ako sa social media, tignan ko kung ano yung advice. Pero kung nahirapan po tayo yung tumigil at alam nating medyo ando na yung challenge na yon, mag-try na po tayong magkonsulta sa doktor or sa isang counseling expert pagdating sa mga ganyan. No? Meron din pong quit line actually ang Department of Health. JU sa ating kasama sa meron pong quit line na tinatawag, dial lang po kayo ng 1558. Nasa Lung Center of the Philippines po yan sa Quezon City, pero pwede po ninyong ma-access yung serbisyo kahit kayo nasa probinsya ng libre, no. Meron din silang Facebook page, DOH Quit Line. Sa Facebook, pwede nyo rin silang i-message para tumigil or manghingi tayo ng payo mula sa tamang mga tagapagpayo para tumigil sa ganitong mga bisyo. Yun, sa mga tagapakinig natin, Sir Jayus, no, na gusto nang tumigil sa paninigarilyo at saka sa vaping, no, pwede nilang ma-access itong DOH hotline na binigay ni Sir Ralph. And with this, Sir Ralph, thank you so much sa time at impormasyon na binigay mo po dito sa amin sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Maayong hapon sa imo, Sir Ralph. Thank you, Sir Ralph. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. More power po. Thank you po.
There you have it mga biyan, si Sir Ralph Emerson Degolacion, no, gikan sa aton nga Health Justice of Philippines, ang aton nga nang hindi napit nga bisita before kita Sir JS nga mag-endo, may ana kita sang announcement. Yes. Oo. So sa tanan nga na tigpalamati no sa aton diri sa Radyo Pilipinas, ginaagdagid ang tanan sa May 24, 2026, 5:30 in the morning, may ara kita Takbo Langs 2.0, no? Strong movement and initiatives leading to end smoking. So ini nga fun run for a cause. So ang proceeds sini beneficiary ang mga cancer patients naton diri sa syudad sang Iloilo. So visit our Facebook page Takbo Langs and register. Extended ang registration hasta sa May 8. So, register na kag magdalagan. Yes, sa mga runners naton dira no, or those who would like to support this advocacy naton mga abyan ha, magpa-register na kamo kag ini no pagahiwaton naton on May 24 no sa diri sa aton sa Freedom Grandstand sa Moliloni Street City proper. So this will start Sir Jayos at 5:30 a.m. So may ara kita nga mga singlet Sir Jayos nga add-ons no kung luyag sang aton nga mga kauturan, and we also have t-shirts. So ara naka-flash sa aton nga screen ang inino nga information kag kung sa diin kamo pwede nga makaparehistro. Thank you Pero very much. ongoing Sir Jayos ang ating registration. Ongoing hasta pa sa May 8 no, yun. ang registration. So extended, no? Hindi lang until April 30 but extended until May 8. Philippine Standard Time, las 2:08 or las 2:09 sa hapon. Sir Jayos, madamo nga salamat no, sa inyo sa imo nga pag-upo diri sa aton no, sa programa Balita Sosyal. Bandayan mga beno every first Monday of the month ang aton nga kaupo gikan sa Transcend. Thank you, ma'am. Thank you, Radyo Pilipinas. Yun. Shout out kay Ma'am Ira nga isa man sa mga co-host naton diri sa programa. Kay advance happy birthday kay Aysand Nacionales. Yun. Advance happy birthday. Kag syempre sa ibang paginato nga kaupo no sa sining advocacy naton. Padayon. Mga biyan, sa iwat ako na lang ginangin alagad. Marian Grace Aranyata kag syempre kaupod naton. Jayus Padilla from Transcend. Yun. Kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.